kabutihan, kadakilaan, at katapatan. Salamat po, Panginoon, hindi ka nagsasawa na kami ay mahalin, hindi ka nagsasawa na papagod, na kami ay ingatan, bantayan, at kami ang dapat magdusa at magbayad sa krus. Ganun pa man, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, isinakripisyo mo ang iyong nag-iisang bugto na anak, walang iba, kundi ang aming Panginoon Jesus, na siyang namatay alang-alang para sa amin. Ang dami mo bang nais ibigay sa amin, madami ka pang ibinibigay sa amin. Para sa akin, Panginoon, sapat na yung kaligtasan. Pero umaapaw ang iyong biyaya. Sumasagana ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, lahat ng aming gagawin po dito, nawa gawin namin ng bukal sa aming puso, at dalan ko po, Panginoon, na dagdagan namin ang nais namin gawin dito para sa inyong gawain, sa inyong pong kaluwalhatian. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang buhay po ng bawat isa, ang pangangaral ng inyong banal na salita. Pagpalain mo po, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Humihingi po ako sa inyo ng gabay sa aking pong pangangaral ng inyong pong banal na salita. At sapagkat aking inaamin, kulang po ang aking kalaman. Pagkalooban mo po ako ng knowledge at wisdom. Banal na Espiritu, kayo po siyang magbigay sa akin ng knowledge, wisdom, understanding. At gamitin mo po ako, use me mightily for your glory. At dalan ko po, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga pagpapala. Salamat sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Salamat po. Okay, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So sa aking pong pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyo po talaga minsan na doon, kung makikita ninyo, pinipiga. Amen? At katulad na lamang po yung 2 Timothy chapter 3. So, whole chapter. Ilang beses na po yung naipangaral, pero meron pa rin mensahe. Amen po ba? So, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay talagang kailangan ay kung sa pagkain, kung kumakain ka ng tubo, ay yung kinakatas, kinukuha yung katas. So, ganun din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay, I think, 1, 2, 3. Ito po ay pang-apat na may papangaral. Ito pong mga talatang ito. At pamayang hapon ay pang-5. So talaga mayroon pa po yung kasunod. So ngayong umaga, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay pangangaral ng ating Panginoong Sus sa kanyang mga alagad. At ang ating pong Panginoong Sus during that time ay nandun po siya sa isang bundok. Kaya nga po ito po ay pinamagatan natin na Sermon on the Mount. Pangangaral sa isang bundok. So yun po, na kung saan ay nandun po Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. At mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talaga ng mga talatang ito. At parang ang gusto kong unahin ngayon yung panghapon eh. Pero pahati ako na lang po pa ngayon panghapon. Ngayon. Okay? So, Sermon on the Mount. Ano ba yung pinapakita dito sa ating po ng Panginoong Jesus ng kanyang mga salita? Ito po ay pangangaral ng ating Panginoong Jesus. Una, mga kapatid, mga minamahal, kung titingnan niyo po ang beginning verse 3 to 11. So, laging binabanggit po dito, blessed. Sino ba yung mapalad? Una, sabi po dito, blessed are the poor in spirit. And then, pangalawa, verse 4, blessed are they that mourn. And then 5, blessed are the meek. And 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers, and blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. And then, for my name's sake, in the verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you. So mga kapatid, mga minamahal, alam mo po, yung po mga binanggit ko po ito po ay mga katangian, character, attitude
na dapat taglayin ng mga mananampalataya. Kaya una, natitingnan po natin dito mga kapatid, mga minamahal, the characteristics to possess of a true Christian. Tayo po, sinasabi natin, tinanggap na natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi natin tayo mananampalataya. Sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos. Ganun pa man mga kapatid, nais ng Diyos, dapat itong mga katangiang ito ay makita sa atin. Ano ba yung katangian na dapat makita sa atin, na dapat nating taglayin? Una, poor in spirit. So tayo po, sabi po ng verse 3, blessed are the poor in spirit. Dapat ang isang Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, ay mapagpakumbaba. Amen po ba? Hindi mayabang ang isang Kristiyano. Dapat yan po ang tinataglay ng isang Kristiyano. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng poor in spirit na ito? Na ito po ang ibig sabihin po nito, total dependence on God. Total dependence on God. Talagang buong puso kang magtitiwala sa Diyos, hindi sa iyong galing, hindi sa iyong lakas, hindi sa sinumang tao, hindi sa mga technology sa mundong ito. Total dependence on God. Yan po ang ibig sabihin po ng poor in spirit. Ay ngayon po, saan po ba nagtitiwala ang mga tao ngayon? Minsan dahil nakagraduate na sila, dahil may trabaho na sila, ay talaga napakataas na ng kanilang tingin sa kanilang sarili, at minsan parang baga sila ay yumayabang na, kaya ko na tumayo sa sarili kong mga paa at magagawa ko na lahat ng aking gusto. Yan po ang mga tao ngayon, nakapagtapos lang, nakakuha lang sila ng kursong engineer, architect, or doctor, talagang at lawyer, talagang matataas na ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Porket marami silang pera, ay talagang napakataas ng kanilang tingin sa kanilang sarili na kaya ko na magawa lahat ng gusto kong gawin. Yan ang ibang tao. Masyado na silang nagmamataas, nagyayabang. So ang nais ng Diyos sa atin, kung tayo po ay mga Kristiyano, mananampalataya at mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba at tunay na pagtitiwala, buong pusong pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, hindi sa ating magagawa. Amen po ba? So poor in spirit, and then sabi nga po ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So mga kapatid, mga minamahal, yung mga pastor po, talagang makikita ko po, sila po ay nagtitiwala ng buong puso sa Diyos. Bakit? Si Pastor Sosa, ano ba yung kanyang trabaho? Ano yung kanyang course na natapos? Accountant. Yun ang kanyang trabaho sa munisipyo, accountant. Pero anong ginawa ni Pastor Sosa nung siya po ay tinawag na magpastor, maglingkod sa Diyos? Iniwan ang trabaho. Pumunta ng Lemery, walang kakilala, at talagang buong puso nagtiwala sa Diyos, nagsimula ng gawain, walang trabaho. Pero ano nangyari kay Pastor Sosa? Pinabayaan ba siya ng Diyos? Lumaki pa nga eh. Pastor, please. Okay. Diba? So talagang sa pagkain, sa matitirhan, everything, talagang God will provide. Kaya mga kapatid, yung po yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos, nakatapos ng pag-aaral ang mga anak, at kung na-hospital man, ay meron silang pangbayad sa hospital, pangbayad sa doktor. Yung po ang talagang buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Kaya sinasabi po ng Psalms 118, verse 8 and 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So mga kapatid, mga minamahal, yung ibang tao, pipili ng mga iboboto sa eleksyon. Ito ang aking mayor, ito ang aking presidente, ito ang aking governor. Akala nyo ba gaganda ang buhay ninyo kapag ito yung presidente, kapag ito yung mayor, kapag ito yung governor? Hindi, mali. So ang pagganda ng buhay natin ay sa pamamagitan lamang ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, at kung aayusin mo natin ang ating buhay. Amen? Kung hindi natin aayusin buhay natin, wala. Hindi magiging maganda, hindi magiging maayos ang ating buhay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang magtiwala tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Tingnan nyo, magandang example pa dito sa Bible. Buksan natin ang ating pong Bible sa 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17, alam nyo na to, si Elijah, at sino yung kasama dito? Una,
inutusan si Elijah. Sabi po ng verse 1, 1 Kings chapter 17, verse 1. Sabi po ng verse 1, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain 3 years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So yung po makikita natin, si Elijah buong pusong nagtiwala sa Diyos, sa Panginoon. Sinunod ang utos ng Panginoon, pumunta sa isang lugar, at nagtiwala sa sinabi ng Panginoon na uutusan ko ang uwa para dalhan ka ng pagkain. Si Elijah, di mo lang taka, uwa, dadalan ako ng pagkain. Baka pagdating sa akin, ubos na. Buti pa yung uwa. Diba? Talagang buong-buong dumating kay Elijah yung pagkain, walang bawas. Amen? Walang bawas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magtiwala sa Panginoon. Ano ba sabi po dito? Tingnan po natin ang ating Bible sa verse 10. Verse 10. Sabi po dito, so he arose and went to Zarephath. Inutusan ulit ng Panginoon si Elijah, magpunta ka doon sa Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water and a vessel, that I may drink. So si Elijah nag-utos doon sa biyudang babae na talagang bigyan siya ng pagkain at bigyan siya ng tubig. And verse 11, And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. So yan, humingi pa ng tinapay si Prophet Elijah. And then verse 12, and she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wala akong cake, wala akong tinapay, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and rest it for me and my son, that we may eat it and die. Ganun na lamang po kaunti ang pagkain ng biyudang ito. Isang lutuan na lang. At ang kanyang kinahoy lamang ay dalang sapat lamang na makaluto 2 pirasong kahoy. So yung po sinabi po dito na 2 sticks. And then, ang sabi dito, and Elijah said unto her, Fear not. So yan po mga kapatid, huwag tayong matakot sa pagsunod. Kung talagang tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, huwag tayong matakot sumunod sa kanyang mga utos. Fear not. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Verse 14, For thus saith the Lord thy God, the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. So mga kapatid, mga minamahal, verse 15, And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. 3 taon sila ay kumain. Hindi nabawasan yung talagang sinasabing kaunting harina at kaunting langis. Hindi nabawasan. Hindi natakot yung biyudang iyon na ibigay talaga na pakainin si Prophet Elijah. At sa loob ng 3 taon na hindi umuulan, sila ay sagana sa pagkain. So mga kapatid, mga minamahal, dapat makita sa atin yung pagiging humble, poor in spirit, total dependence on God. Talagang buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa ating pagbibigay ng ating oras, panahon, ng ating lakas, at ng ating tithes and offering. Huwag tayong matakot na yan ay ibigay. Amen? So mga kapatid, tingnan pa natin Jeremiah 17 verse 7. Sorry po, talaga alas 12 na natulog.
Jeremiah, sabi po dito, blessed is the man that trusted in the Lord. Mapalad ka kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon ng buong puso, and whose hope the Lord is, na wala kang ibang aasahan kundi ang Panginoon. Ang pag-asa ay walang iba kundi si Kristo, na kay Kristo ang tunay na pag-asa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit anong galing minsan ng isang tao, kahit anong yaman minsan ng isang tao, kahit anong dami ng kanyang sasakyan ng isang tao, wala po iyan. Nauubos ang mga bagay sa mundong ito, nasisira ang mga bagay sa mundong ito. Dumaan ang lindol, marami na namang bahay ang nawasak. Diba? Minsan ang tao kapag mayroong magandang bahay, talagang tuwang-tuwa, ipinagmamalaki. Tingnan nyo ang bahay ko. Diba? Up and down ang bahay ko. Napakaganda ng bahay ko. Hindi ito magigiba ng bagyo. Ay lindol. Diba? Dumaan ang lindol, bagsak. Kaya mga kapatid, nakita ko doon, mag-invest tayo sa Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon. Okay lang mag-invest ka dito sa mga bagay sa mundong ito, pero huwag natin kalimutan mag-invest para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po yung nakakita ko doon. And then, tinan po natin Mark chapter 1, verse 16 to 18. Mark chapter 1, verse 16 to 18. Now, as he walked by the Sea of Galilee, si Jesus Christ, habang naglalakad doon sa tabing dagat ng Galilee, he saw Simon, nakita niya si Simon at si Andrew, dalawang Andrew po narito. Diba? Tatlo pala, mayroon pa yata isang Andrew diyang maliit, diba? Nakita ng Panginoon ang tatlong Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Verse 17. Sabi po ng verse 17, and Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. And then verse 18, tinan po natin ang verse 18, mga kapatid. And straightway they forsook their nets and followed him. So ang ginawa ni na Simon at ni na Andrew ay talagang iniwan ang kanilang trabaho, sumunod sa ating Panginoong Hesus, talagang buong puso na nagtiwala sa Panginoon. Amen? So yun po yung pagiging poor in spirit, pagiging humble, total dependence on God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo may trabaho, kahit tayo malakas, sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Kahit meron tayong nalalaman na, sa Diyos pa rin tayo magtiwala, sa salita ng Diyos tayo magtiwala, sa Panginoong Hesus tayo magtiwala. Amen? Pangalawa, verse 4. Ano pa yung makikita natin dito? Katangian na dapat taglayin ng isang tunay na Kristiyano, ng isang nagsasabing anak ng Diyos, ng isang nagsasabing mananampalataya. So kung ikaw ay mananampalataya at anak ka ng Diyos, sinasabi mo yan, sabi po ng verse 4, ay blessed are they that mourn. Alam nyo mga kapatid, mga minamahal, talagang tayo po'y dadanas ng mga kalungkutan. Amen? Malungkot daw pag nag-iisa. Ewan ko. Pero masaya kahit nag-iisa. Pero talaga minsan mayroong magpapalungkot sa atin. Ewan po ba? Kapag hindi mo siya nakita, diba? Diba? Pag wala siya, pag hindi nagre-reply sa chat, diba? Aray ko. Diba? So talaga minsan nakakalungkot. Ano bang ginawa ko? Diba? So mga kapatid, talagang daranas minsan sa atin yung kalungkutan. At mga kapatid, mga minamahal, daranas din sa atin minsan na talagang may mga taong magagalit sa atin, may mga taong maninira sa atin. At ngayon ang tanong, ano ang ating response? Ano ang ating reaksyon sa mga ganitong sitwasyon? Amen po ba? So kung mayroong mga taong magagalit sa iyo, sisiraan ka, dapat maging patient tayo, pasensyoso tayo, dapat humahaba ang ating pagtitiis. Nakakalungkot sa panahon ngayon, ang mga tao wala ng pagtitiis. Diba? Kapag nagkagalit ang mga mag-asawa, ang mga tao ngayon, pag mag-asawa nagkagalit, ay hiwalay kung hiwalay. Diba? Agad ay hiwalay. Mga kapatid, mga minamahal, dapat sa isang mag-asawa ay talagang nagtitiis. Kasi yun po talaga dapat makita sa atin kung tayo po'y mananampalataya at mga anak ng Diyos, hindi ka lang nasundo, agad ay galit ka na, di ba? Iiwan mo na yung asawa mo, di ba? Parang ganon. So mga kapatid, dapat makita sa atin ang pagtitiis na dumaranas ka lang ng paghihirap,
problema sa ministry, iiwan mo na agad yung ministry. So hindi dapat ganoon ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na nahirapan lang sa pag-aaral ay agad ay iiwan ang ministry. Tapos na broken heart lang, ministry agad ang idadamay. Nasaan ang pagtitiis? Di ba? So mga kapatid, dapat makita sa atin yung pagtitiis. Kasi si Kristo, ano ang ginawa ni Kristo? Tiniis yung ilang oras, I think 7 na oras na napako sa krus, tiniis ang korona, tiniis na dumadanak, tumatagas sa kanyang dugo, tiniis ang gutom, tiniis ang uhaw, tiniis ang suka na mahapdi na tumatama sa kanyang mga sugat, tiniis ang abdo, tiniis ang krus. Diba? Yan po ang mga dinanas ng ating Panginoon Jesus na ito naman ay hindi niya dapat danasin. Pero ginawa niya ito ni Kristo upang tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang buhay ng Kristiyano ay talagang pagtitiis, sakripisyo. Yan po ang buhay nating lahat. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, marami ngayon, mga estudyante rin, walang pagtitiis. Nahirapan lamang sa course na kinukuha. Magsisip na ako. Parang ganun agad eh. Diba? Magsisip na agad. Hindi man lamang naisip yung mga paon, pamasahe na binibigay ng magulang na ito ay galing sa dugot pawis. Dugot pawis, sabi. Diba? Talagang pinaghirapan ng mga, ibig ko lang sabihin, pinaghirapan ng magulang yung mga paon, pamasahe na ibinibigay sa mga anak. Pinaghirapan ng magulang yung mga pagkain na ihahain sa mesa. Tapos hindi pa kakainin, ang sarap-sarap pa naman ng luto. Diba? So walang pagtitiis, hanap agad na masarap na pagkain. Gusto ko yung paldo. Paldo lechon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, pagtitiis. Ang pagtitiis sa asawa. Kaya mga kapatid, ang pag-aasawa talagang hindi yan biro. Kasi talagang nakakalungkot. Nagkagalit lang. Kung ano man ang hindi na pagkasunduan ng mga mag-asawa ngayon, agad ay hiwalay kung hiwalay. Diba? Dapat talaga sa mag-asawa ay makita ang pagtitiis. So yun po. And then next, ano pa yung ugali na dapat makita sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos? Verse 5. Sabi po dito, blessed are the meek. So dapat ang isang Kristiyano ay talagang katulad ng maamong tupa. Kaya ano man ang paninirang ginagawa sa iyo ng iyong kapwa, hindi mo papatulan. Amen po ba? So ano man ang ating mapakinggan sa ating kapwa, pasok dito, labas sa kabila. Kung iyan ay masama, pangit. Pasok dito, labas sa kabila. Kaya daw 2 butas yan eh. Diba? Pero kung iyan ay maganda, dapat isinasa puso, hindi lumalabas sa kabilang tainga. Amen. Tatakpan daw hindi ko naman lalabas sa ilong. Okay? So mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano ay maamo. Yun po sinasabi. Alam niyo po, pinag-aralan ko na naman talaga ito. Ano ba yung maamo? Tinanong ko na naman ng si Kumare Miriam. Gising ka pa ba? Diba? Bukas na naman ako. Tingnan ko sa cellphone, Miriam, tok. So, sinners ko, meek. Ano bang meek? Sabi po ni kumari ko, unassuming. Yan. Mga kapatid, mga minamahal, masama talagang assuming. Okay? Diba din? Kasi, masasaktan ka eh, pag assuming ka. Diba? Kaya wag po tayong sobrang assuming. Amen? Sa Diyos tayo magtiwala. Unassuming, yan po ang ibig sabihin ng meek, demure, talaga para bagang hindi makabasa at pinggan. Yung po yung demure. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Kaya pangit sa isang babae ang sobrang gaslaw. Pangit sa isang babae ang nanliligaw. Amen po ba? Kaya mga single dyan, mga babae, pangit ang manligaw sa lalaki. Demure. Submissive, yan po ang meek, talagang masunurin, mapagpasakop. Kaya mga babae, mapagpasakop sa asawa. Plain, simple. Amen. Huwag sa kape. Huwag sa kape. Okay. So yun po ang ibig sabihin na pagiging meek.
plain, kasi talagang pangit din naman yung sobrang garbo, sobra sa make-up, diba? Sobra sa kilay, sobra sa lipstick, diba? Kilay is life. So mga kapatid, plain, simple, yun po ang ibig sabihin ng meek. At unpretentious. So unpretentious, free from any intent to deceive or impress others. So ibig sabihin ng unpretentious, mga kapatid, mga minamahal, wala kang intensyon na mandaya. Wala kang intensyon na manloko. At wala kang intensyon na magpasikat. Yun po ang ibig sabihin ng unpretentious. Nandyan ba? Wala. Nandito eh. Okay. So yun po, mga kapatid, mga minamahal, kaya napakasarap po mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo man ay nakakakita ng ibang tao sobrang garbo sa kanilang pansariling katawan, huwag kayong maiinggit. Kasi hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay maging meek. So next, verse 6. Ano po sabi ng verse 6 dito? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga minamahal, dapat ang isang tunay na mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, Kristyano, actively seeking God's will and justice. Wala kang ibang hinahanap, wala kang ibang nais sa sarili mo, kundi masunod ang kalooban ng Diyos. Yan po ang dapat sa isang tunay na Kristyano. Active sa gawain ng Panginoon. Laging hinahangad na masunod ay kalooban ng Diyos, hindi ang sariling kagustuhan. Kasi yung ibang tao gusto lagi, ay paglingkod din ako. Diba? Yan lagi ng ibang tao eh. Para ba ginagamit nila yung kalayaan nila para gawin ang sariling kagustuhan. Mali po yun. Dapat yung ating kalayaan ay gamitin natin sa pagsunod sa mga kalooban, utos ng Diyos. Kasi gaganda ang buhay natin mo kung talagang iyan ang iyong ninanais sa puso mo. So actively seeking God's will and justice. Na tayo, mga kapatid, mga minamahal, ay talagang ang nais natin ay katotohanan. Ang nais natin ay katarungan. So yun po, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng verse 6 and then verse 7. Ang sabi po ng verse 7, blessed are the merciful. Mga kapatid, mga minamahal, dapat lagi tayo may awa sa ating kapwa. Kaya kung tayo po may awa sa ating kapwa, isasama natin yan sa prayer. Kung may awa tayo sa ating kapwa, hindi natin yan sisiraan. Amen po ba? Kung tayo may awa, pag-ibig sa ating kapwa, hindi tayo magsasalita ng anumang mga bagay na ikasisira niya. Pero ganun pa ba, mga kapatid, mga minamahal, lagi kong sinasabi, kung sisiraan natin ang ating kapwa, sarili natin ang ating unang sinisira. Diba? Kaya dapat makita sa atin ang pagiging merciful, ibig sabihin, extending compassion and forgiveness to others. Yan po ang merciful. Meron kang talagang hindi humihinto ang iyong pagiging maawain. Talagang ina-extend mo ang iyong pagiging maawain sa lahat ng tao at handa kang magpatawad. Handa kang magpatawad. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito yung mga katangian na dapat nating itaglayin. Verse 8. Ano sabi ng verse 8? Blessed are the pure in heart. So mga kapatid, mga minamahal, maintaining pure motives. Maintaining pure motives. Dapat malinis ang motibo. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit tayo umaawit sa choir? Bakit tayo naglilinis sa church? Bakit tayo nag-aakin ng kaluluwa? Bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Bakit? Dapat malinis ang motibo. Alam po ba? Dapat talagang not to impress anyone else. So yun po, ang ibig sabihin po ng maintaining pure motives na hindi tayo nagpapasikat, hindi tayo nagpapa-impress sa ating katabi o sa ating kapwa mananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, linisin ang puso natin. Verse 9. Ang sabi pa dito sa verse 9, blessed are the peacemakers. Dapat ang isang Kristyano ay talagang
pagpayapa o mapagpayapa. Ibig sabihin ng isang Kristiyano hindi dapat palaway. Ang isang Kristiyano hindi naghahanap ng away. Labas ang matabang. Diba? Nandito na ang barako. Hindi ganun. Nandito na ang tigre. So mga kapatid, mga minamahal, dapat ang Kristiyano ay peacemaker. Hindi naghahanap ng away. So yun po ang dapat makita sa atin. Hindi tayo gagawa ng issue na pagsisimula ng away. Peacemaker nga po eh. Kaya mga kapatid, mga minamahal, suriin natin ang ating sarili. So kapag mayroong gulo, so peacemaker, actively resolving conflict. So dapat, yun po ang peacemaker. Kung mayroong gulo, talagang aayusin yan, yung gulo. Hindi susulsulan mo pa. O tama yan ginagawa mo. Sige, magalit ka pa. Sige, siraan mo pa. Sige, magkwento ka pa ng mga bagay na masama laban sa kanya. Hindi po gano'n ang peacemaker. Amen? So kung wala tayong sasabihin maganda, hindi ito mabibig. Prospering unity. So yun po ang peacemaker. Ang hangad ay pagkakaisa. Yan ang tunay na Kristiyano. Amen? Ano pa? Sabi po ng verse 10. Sabi po ng verse 10, mga kapatid, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. So mga kapatid, ano ang tinuturo po dito? Faithfulness po. Dapat ang isang Kristiyano ay tapat sa Diyos. Amen? Tapat sa ating Panginoong Jesus. Na kahit merong kahirapan, na pinagdadaanan, problema, sinisiraan ka, ikaw ay tuloy na maglilingkod sa Diyos kay Kristo. At kung ikaw man ay talagang hirap na sa buhay mo, ikaw ay sasamba pa rin, susundin mo pa rin ang pagbabasa ng Bible, everything. Lahat, kung ano man ang mga utos ng Diyos. Amen? So gagawin po natin yan. Kahit tayo mayroong mga persecution. So be faithful despite of suffering. Be faithful despite of suffering. Yan po ang tinuturo ng verse 10. So yun po mga kapatid, sermon on the mount. Next. Pangalawa, beginning verse 3 to 10, makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, the charity of Christ to us. Yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen po ba? Kanina nabanggit ko, talagang para sa akin sapat na yung iniligtas ako eh. Sapat na yung ako'y palangit. Sapat na yung buhay na ibinigay ni Kristo. Diba? Sapat na yun. Pero kapag binasa natin itong beginning, verse 3 to 10, mga kapatid, mga minamahal, ang dami pang gustong ibigay o ang dami pang ibinibigay ng Diyos ni Kristo sa atin. So tingnan po natin, ano sabi yung verse 3? For theirs is the kingdom of heaven. So ibinibigay sa atin ng Diyos, ng Panginoon Jesus, ang kanyang kaharian doon sa langit. Tayo ay tagapagmana na pwede naman pagdating sa langit tayong gagawa, pero hindi. Gawa na ang kaharian ng Diyos. At ang ating titirhan ay mansyon. Malinis, hindi mo kailangan pinturahan, hindi mo kailangan ng katulog, hindi mo kailangan ng tubig, hindi mo kailangan ng ilaw. So ganun yung bahay na titirhan natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung ginagawa ni Kristo para sa Kanya, sa tingin ko, para bagang hindi pa sapat. Amen? Pero ang tayo mga Kristiyano, kapag nakapagbigay, ay sapat na yun, okay na yun. Saka na lang ulit. Parang ganun minsan tayo. Kapag tayo nakapagbigay sa gawain ng Panginoon, kapag mayroon tayo nagawa sa Panginoon, para bang sapat na, titigil na. Yun ang Kristiyano. Pero dapat ang Kristiyano ay hindi makontento sa ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yun po sinabi dito sa verse 3, for theirs is the kingdom of heaven. Ibinibigay sa atin ang kaharian doon sa langit. Verse 4, for they shall be comforted. Binigyan na tayo ng buhay. Ibinigay na ni Kristo ang kanyang buhay. Tapos aalingin pa tayo kapag may problema ka, kapag iniwan ka, kapag wala kang pera. Diba? Aalingin pa tayo. For they shall be comforted. So hindi nakokontento ang Panginoong Jesus sa kanyang pagbibigay sa atin. Gusto niya magbigay na magbigay na magbigay. Kaya dapat ganun din ang isang Kristiyano. Amen? Pero mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng mga talata.
for they shall be comforted. Then verse 5, for they shall inherit the earth. O, okay na yung mansyon sa langit, di ba? Ay bibigyan ka pa ng pasyalan eh. Kasi kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating ugali. Dito nga lang sa lupa, pag-alagala tayo. Dito sa lupa, gusto natin mamasyal na mamasyal. O para bagang hindi pa sapat yung langit. Di ba? At binibigyan pa tayo ng new earth. Yun po yun. Hindi siya tumitigil ng pagbibigay sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda. Kaya talagang ito yung tunay na pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa atin. Hindi siya huminto. Ano pa sabi? For they shall be filled. Talagang pupunuin ka pa. So mga kapatid, pwede namang hindi na tayo bigyan ng pagkain. Di ba? Pwede namang hindi na tayo bigyan ng pribilehyo makapaglingkod. Nakatulad ng magnanakaw na nakapako sa krus. Nasabi ng Panginoon Jesus, today, thou shalt be with me in paradise. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus, bubuhayin pa kita at bibigyan pa kita ng pribilehyo makapaglingkod sa akin. No. Pribilehyo po makapaglingkod. Amen? Right. Amen. So mga kapatid, sabi dito, for they shall be filled. So tayo talagang binubusog, pinupuno, ibinibigay ang ating mga kailangan sa ating buhay. Amen? Kaya kung wala akong asawa, baka hindi ko pa kailangan. Amen? So happy lang, happy. So happy wife, happy life. Kaya kayo mga lalaki, so taste nyo yung asawa. Happy wife, happy life. Diba? Ay, kapag hindi masaya yung asawa, Geraldine Patado yan. So yun po. Okay, next. Ano pa sabi dito? For they shall be filled, for they shall obtain mercy. Tingnan nyo. Pwede naman hindi na tayo kaawaan. Ligtas na tayo eh. Tama po ba? Ligtas na tayo. Pero dahil sa awat habag ng Diyos sa atin, buhay ka pa. Amen? Dahil sa awat habag ng Diyos sa atin, malakas ka. Wala kang sakit. Amen? Kumpleto ang iyong kamay, kumpleto ang iyong mata, kumpleto ang iyong ilong, kumpleto ang iyong mga daliri, kumpleto ang iyong tainga. Kulang man ang iyong ngipin, kulang man ang iyong buhok. Diba? Pero ikaw ay normal, kumpleto ang iyong mga paa. Diba? Kumpleto ang iyong mata. So mga kapatid, dahil sa awat habang ng Diyos sa atin, araw-araw nandoon ang kanyang awa sa atin. Ano sabi ng Lamentations chapter 3? Tingnan niya natin. 21-22. Tingnan niya ako natin. 22. Verse 22, sabi po, it is of the Lord's mercies. Ito'y dahil sa awat habag ng Panginoon that we are not consumed. Bakit buhay ka pa? Bakit may natutulugan ka? Bakit may nakakain ka? Bakit meron kang girlfriend ngayon? Bakit meron kang asawa ngayon? Bakit meron kang anak ngayon? It is of the Lord's mercies. Bakit may trabaho ka ngayon? Bakit meron kang naisuot ngayon? Bakit meron kang nasasakyan ngayon? It is of the Lord's mercies. Amen po ba? Bakit nakakatapos ka ng pag-aaral mo? It is of the Lord's mercies. Pwede namang hindi na tayo kawaan. Pero talagang ang Panginoon, hindi siya nakokontento para bagang hindi pa sapat yung kanyang ibinigay sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kung ano man yung ating ibinibigay dito sa Panginoon, huwag natin isusumbat. Right. Amen. Huwag natin babawiin. Kung yan sa Panginoon yan. Amen? Hindi po yan akin. Hindi porket kayo nagbigay dito isa akin yan. No. Sabi ko nga sa inyo, 1.5 ang aking kinukuha diya sa general fund. Doon sa loob ng 1.5 na yun, nandoon na yung panggasolina sa motor. Pag naplatan pa sa motor, doon ko rin kinukuha. At yung mga pambigay ko sa iba, ay doon ko rin po kinukuha. Hindi ako bumibili ng shampoo. Di ba? Wala naman siya shampoohin. So, ano pa? Anong pang kinukuha ko doon sa 1.5? Oh, kakain ako sa labas, doon ko po yung kinukuha. Ano pa? Minsan, doon ko rin kukunin sa 1.5, let's say for example, yung pambayad, kapag kukuha si Brother Edwin ng mga
song sheet natin kasi minsan may bayad. Hindi ko na yun isinasama sa general fund. So doon ko po kinukuha sa 1.5. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ano man ang ibinibigay ninyo dito sa gawain ng Panginoon, yun po ay sa Panginoon, hindi sa aking bulsa. Right. Amen? Amen. Nagpa-change oil ako. Saan ko kinuha? Doon sa 1.5. Magkano ang langis? 270. Ganon kamahal ang langis. So, bumibili ako ng interior, ng gulong. Doon ko rin kinukuha sa 1.5. Hindi ko po yan nire-refund sa general fund. Amen? Nung ako ay naupa, may pangbayad sa tubig at ilaw, pangbayad doon sa apartment, doon ko rin kinukuha. Hindi ko kinukuha sa general fund. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano man ang ating binibigay dito, yun po ay sa Panginoon. Huwag natin isusumbat, huwag natin babawiin. Right. Amen. So yun po mga kapatid, mga minamahal. We shall obtain mercy. Verse 8. Ano pa sabi ng verse 8? Blessed are the poor, pure in heart, for they shall see God. So, for they shall see God. So mga kapatid, mga minamahal, tayo ay makikita natin someday ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Pwede naman magtago ng Diyos sa atin, di ba? Pwede naman pagpunta natin doon sa langit, tayo-tayo na lang doon. Pero makikita natin, makakasama na natin ang Diyos. Di ba? Sabi yata niya yung isang kapatid natin, yung brother Bio, ay, Rocky, kung ano ka makikita ko doon, ay sawa na ako sa iyo. Pag-umay ka naman. Diba? Pero pagdating natin sa langit, makikita na natin at makakasama na natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, the charity of Christ to us. Then verse 9, ano pa sabi dito? Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. So ito po yung isang napakagandang biyaya sa atin na tayo po ngayon ay inaaring mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay palangit. Sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay bubusugin. Ibibigay ng Diyos ang ating mga kailangan. Amen po ba? Katulad ng mga bata, mga anak na nandito ngayon, di ba kayo ay pinapakain ng inyong magulang, binibigyan kayo ng baon, binibihisan kayo. Ganon din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo ay kanyang ipaglalaban. The Lord shall fight for you. Exodus chapter 14:14. Dahil tayo ay mga anak na ng Diyos, ipinaglalaban tayo ngayon ng Diyos. Amen po ba? Na kahit si Satan, hindi na tayo madadala pa doon sa impyerno. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan ang pag-ibig. Diba? Ipinaglalaban niya tayo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nag-iisa man ako, hindi ako natatakot. Ano man ang sabihin ng tao sa akin, hindi ako natatakot. Siraan man nila ako, hindi ako natatakot. Hindi ako gaganti. Wala akong sasabihin masama laban sa kanila. Amen? So, tayo po yung mga anak na ngayon ng Diyos. And then last, sabi pa dito, for theirs is the kingdom of heaven. Inulit lang po ulit, di ba? Verse 3 and verse 10. Talagang tiniyak ng Diyos sa atin ang kaharian sa langit. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, anong ganda ng mga blessings na ito? Anong ganda ng mga pagpapalang ito? Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para tayo ay malungkot. Di ba? Walang dahilan para tayo sumimangot. Walang dahilan para tayo tumigil sa paglilingkod. Walang dahilan para tayo mainggit sa napakaraming tao sa mundong ito. Walang dahilan para tayo magsawa sa ating paglilingkod, mapagod sa ating paglilingkod. Kasi ito po ay mga biyaya na hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa mundong ito. Diba? Ay sino tao makakabili ng karelo sa langit? Mag-isip nga kayo. Kahit si Bill Gates, hindi kaya. Diba?
Kahit si Henry C. hindi kayang bilhin ang kanya sa langit. Walang, nisip ko nga, walang naiambag eh. Tama po ba? Kaya mga kapatid, ito yung napakagandang biyaya. Kasi tayo minsan, mga tao, mga Kristyano, nakatingin sa pera, nakatingin sa sasakyan, nakatingin sa gwapo, nakatingin sa maganda, nakatingin sa mga damit. Di ba? So yan ang mga Kristyano, nakatingin sa mga bagay sa mundong ito. Ang tingnan natin itong mga magandang biyaya na ibinigay sa atin. Last, mga kapatid, mga minamahal. Verse 12 to 16. Nasabi po ng Matthew chapter 5, verse 12, Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Then, verse 16 na tayo, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sermon ng Damang, ang makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, the challenge to every Christian. The challenge to every Christian. So ito po yung hamon sa atin ngayon. Una, sabi ng verse 12, rejoice. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung maglilingkod ka sa Panginoon, dapat nakangiti masaya. Bukal sa puso. Amen? Bukal ha, bukal. Bukal sa puso. From the heart. Hindi ito, hindi ito. Okay? Kailangan talaga mula sa puso. Hindi yan esperanza. Naglimot na yung esperanza, no? So, dapat mula sa puso. So, limot ko na yung kantang yun. Hindi yung mula sa puso. Kumanta nun si Jude yata. Kumanta nun eh. Jude yata ang pangalan eh. Jude Michael ba yun? Yung kumanta nun. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, ito po yung challenge sa atin, ang hamon sa atin. Every time na tayo may gagawin para sa Panginoon, every time sa bawat oras, saan man tayo naroroon, dapat ang isang Kristiyano, dapat ang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, ay laging masaya. Alam mo ba? Hindi yung kapag nakita ka ng isang kapatid, ng isang tao, ay mapapansin sa iyong bigat ka na ikaw, humahabang puso mo, nakasimangot ka na, nagsasalbong ang iyong mga kilay. Hindi dapat ganoon. Amen? Dapat tayo po ay laging masaya. Kasi nga si Kristo nasa sa atin at napakaganda ng mga pagpapalang ibinigay sa atin na kahit tayo may problema, lahat naman tayo may problema, hindi tayo exempted sa problema, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Amen? Kaya dapat masaya pa rin tayo. Rejoice. Yun po ang sabi po dito. Rejoice sa verse 12 and B. O yan pa, sinundan pa. Meron na nga rejoice. Ay, mayroon pang palmulit. sabi pa dito, mga sayang totoo, exceeding glad. O, diba? Kaya dapat yung ngiti, abot hanggang tainga. Dapat laging labas ang pangmais. Pastor, walang mais eh. Pastor, wala na akong ilalabas. Wala na palang ngipeng. Gilagin na lang. Galit-galit ha. So mga kapatid, mga minamahal, dapat masaya talaga. Ano po ba? Walang makikita na kasimangot sa bahay-sambahan. Walang makikita na kasimangot diya sa labas. So yun po ang dapat sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, masaya. Kahit walang magandang sasakyan, kahit walang pera, kahit walang mga bagay sa mundong ito, lumaman ang cellphone mo, lumaman ang sapatos mo, lumaman ang pantalon mo, lumaman ang damit mo, lumaman ang iyong mukha. Dami tuloy ang mukha. Kailan ba ito magiging bago? Di ba? Lahat na luma, dapat ay maging masaya. Amen? So yun po yung hamon sa atin, rejoice and be exceeding glad. Then ano pang hamon sa atin? Verse 13, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. So next na challenge sa ating mga kapatid, reform ourselves. Baguhin ang ating sarili.
baguhin ang ating ugali, baguhin ang ating pag-iisip, baguhin ang ating puso, baguhin ang ating kilos, ang ating gawa, ang ating pananalita, baguhin ang buong pagkatao. Yan po mga kapatid, mga minamahal, na dapat yung mga tao sa ating paligid, sila yung ating mahihikayan, sila yung mababago. Hindi tayo yung kanilang maaakay sa paggawa ng masama, hindi tayo ang maaakay sa paggawa ng mali, hindi tayo ang maaakay sa pagbibisyo. Amen po ba? Dapat sila yung ating naaakay sa pagbabago, reform ourselves. Hindi po tayo Reformed Baptist, ha? So tayo po ay Bible Baptist Church. Naniniwala tayo whosoever. Amen? Amen. So, pero sa pag-asawa, hindi whosoever. Ang ilig natin video, matatanggalan din eh. Okay? Next. So yun po, anong sabi ng verse 14? Tinan niyo po verse 14. Ye are the light of the world. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po yung ilaw na dito sa sanglibutan ito. Ibig sabihin, makita sa atin talaga yung paggawa ng mabuti. Hindi makikita sa atin yung paggawa ng masama. Talikuran ang kasalanan, talikuran ang mga masasamang gawain. Ano po ba? We are the light of the world. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po'y hamon sa atin. Reform ourselves, attitude, mind, heart, action, the way we speak. Baguhin natin ang ating pananalita. Ano po ba? So yun po, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan po natin, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po dito, mga kapatid, lampas na tayo, yata tayo, anong oras na? Bibilisan na natin. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya mga kapatid, kung tunay tayong tumanggap kay Kristo, napabago ang ating buhay. Amen? Nais ng Diyos, baguhin na natin ang ating buhay. So, ibig sabihin po mga kapatid ng reform, mga kapatid, reform means to put or change into an improved form or condition. Dapat nag-i-improve tayo sa paganda, hindi sa pasama, kundi sa paganda. Yan po, living in righteousness, living with holiness. And then mga kapatid, mga minamahal, next na challenge sa atin, repent and turn away from sin, let your light so shine. So hindi yung nagliliwanag si Kristo sa atin kung wala tayong pagsisisi, kung walang pagbabago sa atin, kung hindi tayo tumatalikod sa mga kasalanan sa paggawa ng masama. Let your light so shine. So ang hamon sa atin, repent and turn away from sin. And then verse 16, reach the lost at any cost, or win the lost at any cost. Ito po ang inawit ng choir kanina. Ano po ba? Kailangan mga kapatid, mga minamahal, nag-aakay tayo ng kaluluwa. Kailangan kada linggo, meron tayong bit-bit na isang kaluluwa. Ano po ba? At itong mga kaluluwang ito, katulad ng mga bisita natin ngayon, dapat maturuan sila ng mga kung ano pa ang kalooban ng Diyos. Turuan silang lumakad sa bagong landas ng buhay. Ano po ba? Na makikita sa atin ang pagbabago. So yun po mga kapatid, mga minamahal, yun po ang hamon sa atin. To God be the glory, Sermon on the Mount. Sana inyo po inilista at pamaya pag-uwi ninyo, balikan niyo po yan. Napakaganda. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung kung hindi tayo yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit. Salamat po Panginoon sa inyo pong banal na salita. Tunay na napakasarap pag-aralan at tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan. Tunay na ito po ay talagang higit sa mga kayamanan sa mundo ito. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos, tinanggap natin na may kagalakan sa ating puso at handa tayo na ito'y ating sundin, i-apply sa ating pong buhay at ibahagi din natin ito sa ating pong kapwa. Panginoon, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ang mga nagdiriwan ng karawan ngayong buwang ito, pagpalain po sila.
At dalangin ko po patuloy po pundigin ang kanilang mga panalangin. At dalangin ko po, Panginoon, magkasama-sama kami pamayang hapon upang patuloy kang purihin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming gagawin. Sapagkat kung wala po kayo sa amin, kung wala ang gabay, wala po kami magagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon.